Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mantis Vlog. Nako, mainit, matindi, malala. Diyos mio, mabagin. Digong matindi po. Patindi ng patindi. Palala ng palala. Ang tunay na pagkabangag niya. Nako po, mga kaibigan, magtataka kayo dito. Dito sa rolling ng video, ipapakita ko po at tatalakayin natin ang tunay at matinding pagkabangag ni Digong. Yan lahat ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako tuklasin matinding pagkabangag. Palala ng palala ang pagkabangag ni, kung tawagin ay si Digong. Panoorin po natin, mga kaibigan. Pagkatapos, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion punto de vista na naayon ho sa rolling ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Imposibleng mangyari ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ikalas ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, walang legal na proseso para dyan sa ilalim ng ating kasalukuyang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa gitna ng hidwaan sa politika, gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao mula sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. Secession ang tawag dito, ang formal na pagkalas para maging independent na territory. Gusto ko talaga, gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Kung gano'n lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Sinabi niya yan sa isang news conference sa Davao City kagabi. Ayon kay Digong, gagawin nila yan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma tulad ng ginawa sa People's Initiative para sa charter change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na raw niya si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taong ng taga Mindanao bakit ginagawa ito. Tingin naman ng isang political analyst sa hakbang na ito ng dating Pangulo, there is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know? We don't have the presumption of autonomy of a state. And there is no mechanism for seceding. Sinasabi niya may United Nations agreement now na standard. Dagdag pa ni Professor Contreras, hindi ito posibleng mangyari sa kasalukuyang saligang batas. It's kind of ironic because they oppose the People's Initiative to amend the Constitution. And now that they are going to use the same strategy to secede from the country, I don't know how these people who probably are advised by lawyers would even think that there is constitutional way out for a secession. People's Initiative is only applicable for amendments of the Constitution, assuming that there is an enabling law. Para naman sa ibang mambabatas, maganda ang intensyon nito para sa Mindanao, pero dapat daw itong dumaan sa masusing pag-aaral. Mindanao have been at the end of a minimum or minimal attention from the national government. Pero doon sa punto na secession o i-separate natin, teka muna, ako personally gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. Kung si Senate President Mig Zubiri naman ang tatanungin, hindi ito napapanahon. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun. Ganito rin ang pananaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kontra raw siya sa anumang suwestyon ng pagkalas ng anumang bahagi ng Pilipinas. Kaya kailangan daw gawin ng lahat para maging epektibong estado ang ating bansa.
Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat News 5 sa paggamit ho ng inyong video clip. Supportan din po natin yan kapag may pagkakataon. News 5. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. Diyos mio mga bagina. Pasensya na po kung tayo ay medyo napapa-smile. Alam ko, dito sa mga bata na Duterte, ay sila ho ay hindi pabor dito sa ating pagtatalakay dito sa aking maliit na YouTube channel. Yan po ay normal. Ano man ang inyong komento tungkol dito sa ating pagtatalakay na tuluyan ng nabangag itong si Duterte at ika nga po palala ng palala na bangag itong si Duterte. Mga kaibigan, sa punto pong ito, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ito ay tinira ng diretsahan na walang batayan, nagpakawala ng anumang nagpakawala ng salita itong si Duterte kasama ang kanyang anak na sabi nga nung kanyang anak kailangan magbitiw sa pwesto itong si PBBM at tinira din ni Duterte itong ating Pangulong Bongbong Marcos, kagalang-galang na kasalukuyang Pangulo ngayon, na sabi nga niya ito ay isang bangag, isang adik, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. May presidente tayo ngayon na ika nga po'y drug addict. Isang addict. Nako, yan po ang mga yan ay pinakawalan na mga salita ni Duterte. Subalit wala naman pong batayan. Puro heresy. Puro, ang tawag doon, Marites ba yun o 2H? Basta sabihin na lang nating Marites. Diba? Ang sabi niya ay kasama sa list ng PIDEA. Nandun ang pangalan ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos na kasama sa listahan na gumagamit ng pinagbabawal lang gamot. Subalit pinatunayan ng PIDEA na nagsisinungaling ito si Duterte. Hindi na nahiya sa sarili ito. Isang dating presidente ay grabing magsinungaling. Diba? Ay dapat pag naging ex-president ka, ang bibitawan mo sa iyong mga pananalita ay ika nga po'y may dating. Yung paniniwa isang iglap pa lang ay may dating na ika nga po'y grabe ang dating. Ba't sa puntong ito, pag nagbitaw ito ng pananalita, itong si Duterte ay walang dating at panay basura. Bakit po natin nasabi na panay basura ang sinasabi nito? Ikita nyo ho, wala pong matibay na ebidensya. May ka nga po yung magpapatunay, doon sinasabi niya, katulad ng isang adik, gumagabit ng bawal na gamot, at ika nga po kasama sa listahan, yan po ay nabalidit na lahat na bawang kasinungalingan, mga kaibigan. Naku po, walang mangyayari kapag ganito. Palala ng palala na ika nga po ito pala ang tunay na bangag sapagkat sinagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sanhi po ng kanyang paggamit. May iniinom daw ito Hindi ko na babanggitin kung yun ang iniinom dahil natalakay na natin yun. May ginagamit din na ika nga po pinanagamot. Epekto daw di umano. So ngayon, napatunayan po natin ito ang tunay na bangag. Ito si Duterte. Hindi po ang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Datapwat sa puntong ito, may panibagong aligasyon na naman. Ay nasubrahan talaga. Kita nyo ho, ang Mindanao ay gustong ihiwalay sa Pilipinas. Mga kaibigan, gusto kong kunin ang inyong panig dito. Kung ano man ho ang inyong salubin, public opinion dito, pabor man ho hindi. Pabor ho ba kayo na ihiwalay sa Pilipinas itong ika nga po yung Mindanao? Kung ano man ang salubin nyo dito, public opinion, diyan po sa comment section. Welcome po lahat kung ano man ang inyong komento. Baka pwede po magbigay kayo dyan ng inyong mga komento.
Talagang matindi, di ba? Nabudol tayo nito eh. Alam nyo, marami pong bata yan, marami butas. Kung bakit ginagawa ito ni Duterte. Gumagawa po sila ng mga taktika na dapat pag-usapan dahil alam po naman natin. Para magaling silang gumawa ng mga strategy taktika para malihis ang isyo. Ay doon na lang po sa anak nito na bilyones na pera. Na ika nga po mainit na usapin na pundo na nakuha, hindi alam kung saan ginastos, hindi maipaliwanag. Iyan ho. Ika nga po pwedeng sabihin natin na gumagawa sila ng taktika para malihis ang isyo. Mga kaibigan, yung anak din niya, dating itong Vice President, hindi rin maipaliwanag. Itong bilyones din ng confidential fund. Bagamat confidential, sinabing confidential, di ba? Ba't hindi po pwedeng confidential na resibo? Hindi po pwedeng confidential kung saan ginastos. Di ba? Itong usapang ICC. Bagamat mainit ang dugo nito sa pamahalaan dahil pinayagan din di umano na papasukin ng ICC dito. Naghihigante sila, di ba? Di ba mga kaibigan? Maliwanag po na ito ay isang panlilinlang sa taong bayan. Pansinin niyo po. Ako'y naniwala din dati dito mga kaibigan. Noong panahon niya pong nangangampanya, kung kayo po ay sinusubaybayan niyo ito. Sinubaybayan ko po ito dahil ito po ay sinuportahan din natin si Digong noong panahon ng kampanya. Ang galing mananalita kaya nabudol din ako nito. Mantakin nyo, pag tuwing talumpati sa loob po ng 6 na buwan, kapag ako'y tinama na pagiging presidente, ay mawawala po ang droga sa bansang Pilipinas. Diyos mio, mabagi nabudol tayo. Nung hindi na-solve, ang ika nga po ay droga, ay humingi pa po na pagka after 6 months ay lalong dumami ang droga, hindi na-solve. Humingi ng palugit. Ay ilang buwan bang hiningi nito? O taon ba ang extension? Ay pagkalipas ng hiningi niyang palugit, sabi niya, ay masusolve din ang droga. Wala rin po. Hanggang bumabaho sa pisto, ay hindi po na-solve ang kanyang pangako. Mga kaibigan, bagamat talagang aminado po tayo, mahirap po ma-solve ang droga. Ba't mga kako siya? Nang hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang tuparin. Mga kaibigan, naminado po tayo. Mahirap masolve ang droga na yan. Mahabang talakay ito kung isasay natin. Pinadaan na lang po natin. But ang punto de vista po natin, huwag po natin lukuhin ang tao. Kung hindi mo kayang masolve, huwag kang mangako sa taong bayan. Nung kampanya pa, diin daw China. Sabi ni Duterte, pag tinama ako, mismo ako ay pupunta diyan sa island na yan. Doon sa Scarborough. At itutusok ang flag ng Pilipinas. Ang yabang, di ba? Nandating. Talaga nambubudol sa panalita para tamain lang na pagiging presidente. Wala naman nangyari. Di ba? Babawiin daw niya yung pinag-aagawan na island do yun. Siya ang mangunguna, pupunta ron, itutusok ang bandila sa Pilipinas. Wala naman pong nangyari. Hindi naman nagpunta. Di ba mga pangako, di ba? Pinangalanan ang mga ika nga po'y matataas na general ng bansang Pilipinas sa hanay po ng pulisya na sila daw po di umano ay sangkot sa pinagbabawal na gamot. But ano pong nangyari? Hanggang pangalan lang po, propaganda lang. May napursam ba? Wala. May napatay, may napas lang na mayor. Siyempre pinatahimik Dahil baka tumuga, di ba? Baka may sabihin agin sa kaya pinatahimik. Front lang nila yan. Di ba? Mayroong katulad nga ngayon, iniimbestigan ng ICC, di ba? Yan din po ang mga dahilan ng pambubudol nila nung sila ay nanunungkulan pa. Kunwari mga tukhang-tukhang na yan, ba't ang biktima ho ay kawawa? Hindi po legit. Okay lang yan, di ba? Kung talagang legit na tukhang. But lumalabas kaya pumasok ang ICC.
ay hindi po legit itong tukhang nito. That's why mayroon po mga biktima sa maling pamamaraan at pagpapatakbo ng tukhang. But na mahabang talakayan ito mga kaibigan, pinadaan na lang po natin. Pasensya na po at bibitinin ko muna kayo. Kapag may pagkakataon tayo, bigyan natin ito ng parto. Maliwanag po natin dito sa ating pagtatalakay na ika nga po yung gusto niya na pasensya na po, gusto niya ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ha? Bakit? Bakit hindi niya nagawa noong panunungkulan niya? Siya ay presidente ba? Talagang nagmamalinis, di ba? Nagmamarunong. Alam kong marunong siya eh. Kung talagang matalino ka at wala kang hidden agenda dito, bakit nung kapanahonan mo para walang big question, hindi mo nagawa na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Yan po ang malaking katanungan. That's why ngayon po, ikaw po ay nagpapaingay lang para lang sa ganun. May mga issue na dapat malihis. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kapag may pagkataon po tayo. Bye-bye. Palakpakan.